Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan Ame from Japan. Kabayan Leo, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 22 to December 28, 2024. Sorry ha, medyo busy. Okay, let's begin. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, syempre maraming salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Leo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Palagay niyong tatandaan, general reading ito, hindi ito mag-resonate sa inyo kung hindi energy nyo ang nakukuha natin. Okay? Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi sa inyo energy na nakuha natin. Para kay Leo, December 22 to December. Okay. December 28, 2024. Christmas is coming. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Advance ko na kayo. At yung mga nagbe-birthday, no? Mga kamag-anak nyo dyan. Diba? Para kay Leo, please show me. Okay. Leo. Maring yung iba dito, no, mag-ingat kayo, no, lalo na it comes to an accident, ganyan, o ikaw, o malapit sa puso mo. Yan, this is a warning lang naman. Yan. Merong mga sitwasyon na maaring biglaan na mangyari sa iba, no? And then sinasabi rin dito na kung ano yung trabaho mo, yun yung makukuha mo. Puro tao ka. No? Kumbaga, kung ano in-invest mo, yun yung babalik sa'yo. No? And syempre, yun nga, ingat kayo when it comes sa mga accident, ganyan, mga biglaang mangyari, there's a danger. Ingat kayo sa mga matatalim na bagay. Also, sinasabi rin dito na maaring may tao na makasakit sa inyo, no, this week. Yan. O kaya may mga pain ka na mararamdaman, no, this week. Ganyan. May mga sadness, feeling emotions sa iba sa inyo. Ganyan. May surgery ako nakikita. Hindi ko alam kung ano yung surgery sa inyo. Ikaw, malapit sa puso mo, ganyan. O nagpapa-hospital lang siya. Sa nakikita ko dito. And then, mag-ingat din kasi nga, minsan, may mga ikaw or sa ibang aspeto ng buhay mo, may mga pagkalito daw ako na nakikita sa inyo. No, siguro when it comes to feelings, ganyan. Or siguro may mga pagdududa when it comes to ourselves, ganyan. May mga sitwasyon na pwede kang malito. May mga sitwasyon na magda-doubt ka. May mga sitwasyon na alalahanin mo, ganyan. May mga unclear, kumbaga unclear situation, ganyan, sa nakita ko dito. Maaring, alam mo, sa trabaho mo, o kaya yung mga gagawin mong actions, mga activity or creativity, yan, medyo marilito ka siguro, gano'n, sa nakita ko dito. May mga kawalan ng katiyakan na mga do things na gagawin mo, no, sa nakita ko ito. Merong isang sitwasyon na it's need to revert or may mga sitwasyon na beginning. Ako nakita, siguro handin din yung, halimbawa, what comes sa sarili mo, sa health. Okay, ngayon is magte-take it action na ako, halimbawa, no, aalagaan ko na yung sarili ko, magda-diet na ako, o kaya mag-exercise na ako, o kaya mag-iipon na ako ng pera, o kaya itong idea na to is gagawin ko. Halimbawa, example ko lang yun, ha. Yun, pero maaring doon is magka-doubt ka, no? Maaring gagawin mo siya pero medyo
medyo hindi siya strong, 'di ba? Medyo ano pa siya, slow, ganyan. May mga new beginning naman din na mangyayari. New beginning, mga playful, mga sitwasyon na you're feeling young, ganyan, mga sitwasyon na makakapagbigay sa'yo ng happiness. Also, baka nga mahilig ka sa child o kaya meron ka mga pamangkin na na very active, ganyan. May mga loyal person. Yes, Leo is a loyal din naman sa nakita ko dito, no? Pero there's a person here na they want to talk to you, no? Maybe this is a past person or kakilala mo na siya. Yeah, may mga pag-uusap ako na nakikita na maaaring ito is galing kay air sign. Yan, Aquarius, Gemini, and Libra. No, maaring may kamag-anak mo, tita mo, malapit sa'yo, kasama mo sa trabaho, mga ganyan, no? Or a past person, ganyan. Merong communication na magaganap. Paingat kayo, no, sa mga matatalim na bagay. Yan, maaaring matutuso kayo, maihiwa kayo, ikaw or yung bata, no, sa nakita ko to, or also emotional pain sa nakita ko dito. Baka sakali, baka, hope, di ba? Kasi it's December, di ba? Baka may madapa, di ba? Yung mga ganyan. O kaya may makasakit sa iyo when it comes to talk. Or ikaw makasakit ka din sa sa pagsasalita. We need to be aware din kapag nagsasalita tayo, no? Kumbaga, kung nasa katwiran ka naman, why not? Di ba? Sinasabi ito. So, sa mother figure, ako na nakita dito, no? Hindi ko alam kung sino yung mother figure na nasa ano mo. Sinasabi rin dito, Leo, na pag-uusapan ka and also may mga trusted person talaga. Ako nakikita trustworthy person, trusted person, pero may mga tao din na ayaw sa'yo. No, nagkaroon ng betrayal. No, maybe this a past, no, or mga mangyari. Pero sa nakita ko dito, kasi this week, siguro the past may mga betrayal. This week din, may nakikita rin ako na aring de-manipulate you or ma-manipulate ka ng isang sitwasyon mo sa buhay mo. Kumbaga, hindi ka makaka-focus dun sa target mo, sa gagawin mo. Yan, may mga ganun. Kasi sabi ko sa iyo, di ba, may pagkalito, ganyan. Yung may mga kawalan ng katibayan na or unclarity na situation na gagawin, ganyan. Baka ma-manipulate ka ng sarili mo rin, no? Dito, ingat-ingat lang din. And then, maybe there's a friend or pamangkin or tita, ate, ganyan. Malapit sa puso na trustworthy person ako nakikita dito. It's good kasi kung titingnan ko dito is mabait yung tao na to. Maybe your friend. A loyal person also is yun nga, may makipag-usap talaga sa'yo. So, nakita ko dito. Makipag-usap. Mayroong kang mga past issue, ano, sa nakita ko dito na maybe, medyo ramdam mo pa sa ngayon, yung pain sa nakita ko dito. Tingnan natin, Leo. Time is gold. Time is gold. Time is gold din. Parang ako naman palagi yung late. Tingnan natin. Para kay Leo. Oy, Leo, meron ka daw gagawin ngayon. Maybe you receive some news, some news messages. Yan, may mga bigla ang gagawin or you're doing your fashion. Yan. O, sinasabi rin talaga dito, kailangan mong mag-move, no? Sa nakita ko dito. Anong energy ni Leo this week? Energy ni Leo this week. Ano ko ba? Akala ko nakatupi yung mic ko. Energy ni Leo this situation. Okay. Anong energy ko ni Leo this week? Naku, Leo, ingat ka. Ingat ka, no? Trust to your intuition. This time, sa nakita ko dito, merong something happen na may magsisunungaling or hindi magsasabi ng totoo sa'yo. No? Baka may mandaya, ganyan. Tingnan natin. Bakit po ito? Ang energy niya.
Okay, very good. Good yung energy mo sa akin ngayon. Ano yan? O, di ba? We have the 9 and the 10 of cups. And the 7. Okay. Ang energy mo this week is andito ka sa sitwasyon mo na may nag-ring. Na sa sitwasyon mo na magiging very practical ka this time, no? Andito yung sitwasyon na more ka magta-trust to yourself, to your stability, sa work mo, sa intuition mo. You listen to your inner voice this time. And then nakikita ko rin dito na magiging tahimik ka. Actually, magiging tahimik ka this time. No, kumbaga, handun yung mga sitwasyon na maaring iiwas ka sa mga tao na pwedeng manakit sa iyo, no? Or hando ka na talaga sa sitwasyon mo na it's more on pag-asa. Ako nakita, pagbabalik ito ng iyong sigla, no? Kumbaga, this another new happiness ng buhay mo this time. Yan ang energy mo. Pagkikita-kita ng mga family, ganyan, mga kamag-anak, malapit sa puso, ganyan, mas more ka nang magpo-focus sa trabaho mo, sa family mo, sa kaligayahan mo, into your fulfillment actually. Kumbaga, merong isang bagay sa buhay mo na maaring inalisan mo. Sa nakita ko dito, no? You walk away with something actually. Or andun na rin yung pag-iwas mo sa mga sitwasyon na hindi makatotohanan or mga sitwasyon na ima-manipulate ka lang or mga sitwasyon na dadayain ka lang, yun, andun na yun. As in, it's more on practicality. Ako nakikita sa'yo this time. Kumaga, mas iisipin mo na ngayon yung future mo than dun sa mahata ka ngayon ng mga sitwasyon mo, ng mga sitwasyon na nakakapagpa-down, nakakapagpa-drain sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Alam mo, Leo, you are good in a business. Yes, kung nasa business world ka, world talaga, no? O kaya may negosyo ka, malaki o maliit yan, or own business man yan, or sa trabaho, nakikita ko na there's a growth. There's a growth. Meron kang ability na pwede mong mapalago kung magbi-business ka, ha. Kaya mo kasing patakbuhin yung isang business, or kaya mong humawak ng isang grupo or situation na ikakalago mo. Kaya mo mag-handle actually. Kaya mo mag-handle ng mga business, kanya, kasi you have a business sense. Loyal ka rin sa nakita ko dito. And energy mo rin is you are very supportive actually when it comes to your family, sa nakita ko dito. Mas nagkakaroon, kumbaga, handun yung pagsuporta kasi yung iba sa inyo is a breadwinner, no? Handun yung suporta mo sa family mo. You want to secure your family na magiging anak mo, family, ganyan, na magiging okay sila hanggang sa future. Yun yung nakikita ko sa iyo na energy, no? Na gusto mo maging okay sila hanggang sa future, stable ang buhay nila, masaya sila. Yan ang nakikita ko sa iyo. Tahimik kang gumagawa actually, tahimik kang gumagawa dito. Kahit minsan, no, yung may mga sitwasyon na maybe you hiding your feelings, ganyan, di ba? Kumbaga, mas hinahide mo na lang yung feelings mo than sabihin sa kanila yung nararamdaman mo na if you have a pain, no? Ganyan. Mas more kang naging ganun. Kasi gusto mo na masaya lang sila, no? Gusto mo na ayaw mong malaman nila minsan yung nararamdaman mo kasi syempre, it's more care ka kasi sa kanila. There's a happiness, no? May mga harmony ako nakikita sa this time when it comes to your family and fulfillment. May mga kasiyahan when it comes to a home. Ibig sabihin, either ikaw or a family, parang nahanduin yung pagkakaisa or handuin yung, hindi ko alam kung ikaw or isa sa family mo is may business, parang ako nakikita gano'n na lumalago siya. Sa nakita ko dito. May paglago sa iba. Anong parating kay Leo? O kaya nagkakaroon siya ng level up, no?
May kasaganaan ako sa'yo nakikita. Kumbaga, maganda yung kinalalabasan mo. Kinalalabasan mo at ang family mo this time. Maganda yung energy. Parating kay Leo this week. December 22 to 28. Vision. Aba, puro 10 ka ha. Pumapalo. Diba? Pumapalo ang iyong successful, Leo. No, diba? Pumapalo yung mo ah. Parating po kay Leo. Very good. It's good. It's good. Good, good. Ano po? Pwede ko malaman? Paka-explain sa akin. About what? Thank you. Para kay Leo. Mukhang lumabas na to sa unahan, no? Anong nangyari dito? The King and the King. Okay. Okay, Leo. Ang nakikita ko sa'yo, parating sa'yo is, there's a decision. Ako na nakikita sa'yo, no? Parang meron kang isang didesisyonan na, sabi nga dito, di ba, unclarity, decision, or isang situation na idea, no? There's an idea ako na nakikita sa'yo, or unclarity situation na hindi mo agad siya masusolusyonan, no? Or hindi mo agad siya ma-actionan sa nakikita ko dito. Ay sinasabi rin dito, merong isang sitwasyon na yun nga, ang clarity siya sa nakikita ko dito. May idea ka daw. Maybe a creation or something action. Ako na nakikita dito. Pero, parang malilito ka. Ang nakikita ko dito, malilito ka eh. Halimbawa, may gagawin kang isang, ano ba to? May gagawin kang action. Maaring there's an idea or a project, pero medyo siya, unclear. Maaring hindi ka agad makakapag-desisyon dito, no? Sa nakita ko dito, hindi ka agad makakapag-desisyon. Maybe to your career. Ganyan. Or may isa kang gustong i-focusan na isang bagay, pero hindi mo siya magagawa agad, no? Sa nakita ko. Hindi naman siya actually delay. Sa nakita ko dito, parang ang nakikita ko dito is you want to be perfect yung sitwasyon na yun, or as in ang clarity lang talaga siya sa nakita ko. And then ang nakikita ko rin, halimbawa, isa pang example, halimbawa, sinasabi dito na, yes, okay, magtitipid ako ng pera, di ba? Halimbawa, okay, fine, magtitipid ako ng pera this time, pero hindi siya magaganap. May mga ganun daw na sitwasyon. O kaya, halimbawa, okay, this time is exercise na ako. Ganyan. Diba? Medyo mauudlot-udlot siya. Ganyan. Magda-diet na ako, mag-uudlot-udlot siya. Yan. May mga idea, no? May mga idea ka na gustong i-pursue, pero unclarity yun. Medyo, kasi ang nakikita ko sa'yo is, yung energy mo is weak. And also, sa nakikita ko rin dito, na there's a communication with someone. Ako na nakikita dito. Pero, communication with comes of family. Also, family, kasama sa trabaho, ganyan. Or, a person from the past na sinasabi dito na you need to be clear, you need to be aware. No, also, Leo, is mag-aware ka sa pananalita, ha? Pananalita, pagdedesisyon, tsaka may isa, you need to learn from the past actually. You need to learn from the past. May isang situation or
a communication from someone na hindi niya nakita yung value mo, no? Sa nakita ko ito. Kasi, why? Hindi ko alam kung nagdadalawang isip siya. Parang may gusto siyang sabihin sa'yo, pero natatakot siya actually. Ito yung tao na, o ikaw, or vice versa tayo ito yung tao na maaring nag-manipulate sa'yo. Tao na nagsinungaling. May tao, ako, na nakikita na magsisinungaling. Also, this week is may magsisinungaling, no? Sinabi ko naman yun, di ba, kanina pa. Yan. May tao na magsisinungaling, hindi magiging honest. I hope, siguro in the past, may taong nanakot sa'yo. Yun naman nakita kong ganun May tao na, I hope walang tao na i-judge ka or diktahan ka sa gusto mong gawin, ano? May nakita kong ganun Either kasamahan sa trabaho or malapit sa puso mo, ganyan. O nakita, sana walang ganung mangyari na didiktahan ka sa mga gagawin mo o sa gusto mong mga gawin. This time, no? Huwag kang magpadikta kasi tandaan mo, ikaw ang mag-handle ng sarili mo dito, ha? Yung iba sa inyo, ha, lack of structure ka. You need to instruct yung sarili mo in a new beginning of you. No? Sa nakita ko ito, may mga dapat kang i-let go. May mga dapat kang mag-change ka ng mga decisions in life this time. It's time to transform. No? Kasi why? Nagkakaroon sa inyo ng unclarity nga or walang mental clarity. Ako nakakita na iti-take it action mo yung isang bagay this time. Nangangati yung kamay ko. Sabi daw, pag nangati daw yung kaliwa, i-ano mo sa ulo mo, sa buhok mo. Tapos ako naman lalagay sa ulo ko, tapos nilagay ko dun sa loob ng damit ko. Ganyan. Tapos kakamot mo siya. O, diba, natural ako pa kayo. Yan, may makakipag-usap daw sa'yo. Yung sinabi ko na kanina, diba, sabi ko sa inyo, may makipag-usap sa inyo na Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, and Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Yun ang makikipag-usap sa'yo. May nakita kong pananakot or matatakot ka or mamamanipulate ka lang ng situation. In the past ba, sana walang maging brutal sa'yo, no, ng pananalita. Siguro in the past yun, may nagiging brutal. Tingnan natin na dapat iwasan nila yun. Ano pang dapat iwasan nila yun? Kailangan mo ng excellent, prospect ha, Leo. Kung magagawin mo yung mga dapat mong gawin, kailangan mo kasi dito na solid beginning, na isetting yung goals mo this time, no? Alamin mo yung layunin mo this time. Kumbaga doon ka mag-focus kasi nagiging weak yung, yung energy mo. Ay. Dapat iwasan. Mag-focus and action ka to make it real yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, ha? Leo, alam mo, may nakikita ko sa'yo na parang may bibigyan ka ng advice or susuportahan ka. Maaaring ito is related to your family or sa iyong work. Bakit ito ang dapat iwasan ni Leo? Show me. Iwasan mo daw maging maging aware ka nga sa pananalita. Bakit yung explain sa akin? Ang ginaw. Grabe ang ginaw na sa amin. Ang dami mong 10 Good. Good yun pang maraming 10. Okay, iwasan mo daw yung mga tao na irresponsable, no? Or ikaw, itawasan mo yung pagiging irresponsable mo, no?
Iwasan mo yung isang situation na hindi ka makakapag-decide or okay lang naman slowly but surely, ganyan. Iwasan mo rin yung isang situation na hindi ka mag-sacrifice or hindi mo gamitin yung utak mo when it comes to your decisions, ganyan, sa nakita ko dito. Dapat gamitin mo na daw yung ang gamitin mo ngayon is use your head when making a decision, no? Sinasabi dito. And then, umiwas ka rin sa, yun nga, sa mga tao na pwedeng maka-drain sa'yo, maka-stress sa'yo, or sa panalita din. And then, focus and be devoted, ganyan, sa sa mga gagawin mo this time at decision mo this time. Kumbaga, take more responsible sa mga action mo this time or gagawin mo action. No? Ang nakita ko dito. Kumbaga, alam naman din ng taas na you are a very smart person, di ba? And you always sacrificing to change ang sinasabi dito. And kasi we have din the magician, sinasabi rin dito na kahit saan ka dalhin, kaya mo yung sarili mo. Kaya mong i-manage yung sarili mo. Kaya mong mag-umpisa muli. No? Kumbaga, also you have a power na it making happen yung mga manifestation mo, no? Basta mag-focus ka lang doon sa mga gagawin mo. Yung mga yung mga problema mo in the past, nakikita ko naman, nasa side ko naman na matatapos na siya. Pero kailangan mo lang din talaga mag-sacrifice dito. Kailangan mo ng mga bagong strategy, mga bagong plano, ganyan. And also, sinasabi dito, patient, ha? Patient, Leo. Patient, no? Kung may mga tao na mananakit sa'yo, patient. Pero kung nasa katwiran ka, why not, diba? Jordan Janay. Sabi Jordan Janay. Diba? Basta nasa katwiran ka na, in a good way, gawin mo. Tingnan natin ang When it comes to a love is sa lahat, ha? Tingnan natin, kamusta sa love si Leo this week? And also acceptance, we need to accept. Mga bagong pananaw sa kinabukasan. Wow. Okay. When it comes to a love life, iba dito, zero, Iba dito, zero, no? Iba dito, zero, pero ang nakita ko, hindi ka naman nakapokus dun. Well, it's good, no? When it comes to a love life, this time is ibig sabihin talaga, iba dito, focus kayo sa ngayon sa mga opportunity na dumarating sa inyo, no? Sa nakikita ko dito. Gumagawa nga, baaring wala na kayong love life or meron man kayong love life, baka feeling mo nag-iisa ka. Kaya ako nakikita ito, ento mo, dalawa yung full mo. Yan. Okay, good. Very good. Okay, when it comes to a love life is, nakita ko na dito, you're starting a new beginning in your life, no? Andito na yung sitwasyon na naging magulo in the past, no? Na nagkaroon ng mga dishonest, ganyan. When it comes to a love life kasi is, you're starting anew or you're starting afresh, no? Handi na rin yung trust mo sa sarili mo, mas more on focus ka ngayon sa iyong negosyo, sa iyong trabaho, sa iyong stability, sa iyong future, ganyan, sa nakita ko dito. At mas nagtatrust ka ngayon sa iyong intuition, no? Handito na rin na hindi ka agad-agad or you need to reset yung sarili mo, ha. Kumbaga, maging very careful ka when it comes to a choices kung mangyayaring muli iyon, no? Kumbaga, mag-focus ka to a red flag, ganyan. Isipin mo kung ano yung sinasabi ng intuition mo, kung totoo ba to o hindi. Ang nakita ko ngayon also, when it comes to a love life, is mas more practical ka ngayon, no? Kasi parang ayaw mo na magsayang ng oras. Yes, and it's good, no? Kasi
Ayaw mo nang, it's good naman to. Kasi syempre, Diyos ko, mag-i-invest ka sa isang sitwasyon na love life na parang nag-wasting time ka. Oh my God. Jordan, dyan na eh. Arte, no? Mas more kang focus ngayon to your family, sa future mo, sa pera mo, stability mo, ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo when it comes to a love. Hindi ka na nagsasayang ngayon ng oras. At ayaw mo nang magsayang ng oras. Kumbaga, nagkaroon ka ng resetting, nagkaroon ng transformation sa'yo, no? Kumbaga, umaasa ka na sa mabuting wakas sa mga ginagawa mo ngayon, yung mga magandang ibubunga. Kumbaga, bumalik na yung courage mo o yung lakas ng loob mo this time. You are free. You are free. You are free to do things na related to your future. Ganyan. Nakita ko dito. Kung meron naman kayo mga karelasyon, ang nakikita ko dito is may tao na hindi nagiging totoo sa iyo, no? Maaring in the past or you have a relationship na may taong na there's a corruption. Tandaan mo, corruption is not only kasi mayaman ka, kasi may pera ka. Kasi may mga Google, paki-google nyo yung corruption kasi corruption is maraming ibig sabihin ng corruption. Pagsisinungaling, ganyan, pwedeng corruption with comes sa mga kontrata, ganyan. Hindi lang siya actually sa pera, 'di ba? Yung mga unfairness situation, yung mga dishonesty, ganyan. Yan, may mga sitwasyon na hindi nahustisyahan, ganyan. Or maaring kung may karelasyon kayo dito is, ang nakikita ko dito is, maaring yung karelasyon mo is talagang hanggang ngayon, unclarity yung sinasabi niya at gumugulo yun sa isip mo sa nakita ko dito. Para mas pinabibigyan mo na lang siya doon sa sinasabi niya. Pero kung tutuusin, kung may karelasyon ka, medyo may pagsisinungaling, ako nakikita dito, nagiging unfair siya. No? Nagiging unfair siya actually dito. Hindi mo rin siya siguro ma-spell o hindi mo rin siya siguro maintindihan kung ano yung gusto niyang mangyari sa buhay niya. Kung may mga karelasyon na kayo ha. Kasi ganun yung kita ko, may taong unfair. May taong hindi nagsasabi ng totoo. Kamusta ang kaperahan ni Leo this time? This week. Parang nasabi ko na yung kanina. Pero kuhanin pa rin natin. Leo. Kamusta po ang kaperahan ni Leo? Kuha na nga tayo ng advice. Ano pong advice yung universe kay Leo this week? Ay, ano ba yun? Advice. Okay. Tingnan natin, Leo. Ang iyong kaparehan this week. Tingnan natin. Bakit po ito ang pera niya? Hey, the sun and the wheel of fortune. Wow. Okay. Yes, Leo, andito ka sa sitwasyon mo na you illusioning something. No, sa nakita ko to, yan, nag-i-illusion ka. Siyempre, nag-i-illusion ka na sana dumating ang aking good luck, ang aking good karma, ang aking good fortune. Sana mag-change ang cycle ng buhay ko. Yan, sana magkaroon ng, as in material gain, ganyan, increase. Ganyan, sa nakita ko dito. Pero this week, ang energy mo when it comes to money, is nakita ko naman, you will attract naman. You will attract luck, no, sa nakikita ko to. Pero, you need to take responsibility, no? Mag-take responsible ka sa mga gagawin mo this time. Siyempre, kumbaga na, handito nga si Sun, di ba? Handito si Sun, pero, sometimes, magulo isip mo, no? Kailangan mo maging matatag dito sa nakikita ko dito. Kahit na attract mo yung yung magneting money, no, sa nakita ko dito. Nagkakaroon naman ng increase, pero maging responsable ka rin sa mga paggastos mo, ganyan, sa nakita ko dito. Kahit na may dumapasok at dumarating naman na blessing sa'yo, pero take responsible. Tandaan mo, ikaw ang magdadrive ng sarili mong wheel, di ba? Ikaw ang magpupreno nito. Ikaw ang maggagawa ng iyong destiny,
dito. Kasi sa ngayon nakikita ko you attract, yung magnetin and attract, pera. This time, sa nakita ko dito. Tandaan mo, take responsible ha. Nasa sayo si Wheel of Fortune. No? Maging responsable ka when it comes to your money. Yes, you attract. Nagkakaroon naman ng increasing, nagkakaroon naman ng pagsasaayos, pero tuloy-tuloy mo lang yung pagiging responsible when it comes to your money, no? Or maging responsable ka sa money mo. Ay, ano ba to? Ang dami mong 10, oh. 4 na yung 10 mo. Ang ganda ng ano mo. Okay. Ang advice is, yes, this is your energy. No, ang advice dito is, yes, confidence, focus, and mga plano, and chase your dream. And siyempre, sinasabi dito, alam mo, Leo, namamagnet mo talaga yung namamagnet mo talaga yung luck. Sinasabi rin dito, yun nga, take responsible, maging responsable, and syempre, teamwork. Kumbaga, umiwas ka sa mga tao na minsan hindi maiiwasan, oo, nandun tayo, pero ikaw na lang yung maging responsible or mas maging matured doon sa sitwasyon. Maaring sila is immature, kaya gusto nila ng away, di ba? Mga immature yun, umulalang patulan, no? And syempre, chase your dream, no? Andito yung situation na may mga bagay na unstoppable sa'yo. Sa nakikita ko sa'yo dito, huwag ka daw maging impatient ha. You need to be patient more, no? Kasi pag naging impatient ka, maaring ikadulot ito ng hindi magandang resulta, no? Kailangan mong maging understanding. Kailangan mong huwag makipagkompetensya. Alam ko naman na hindi ka nakipagkompetensya, pero mas maging matured ka sa kanila. Kasi mas nakakaangat ka sa kanila. Kumbaga, yun yung mga tao na kung may aaway sa'yo or they don't want to cooperate you, yan yung mga tao na low level, no? Kumbaga, wag kang pumantay sa kanila. Tandaan mo, mas nakakaangat ka sa kanila, mas may alam ka sa kanila, at mas matured ka sa kanila. Keep fighting lang. You're always a survivor kasi, Leo, sa nakikita ko dito. Understanding, patient, peace, always peace. And don't look an argument kung gusto ka nilang harapin. Sabi mo okay, mauna ka na, sabi mo. Sabi mo, sige, gusto mo na agree mo. Sige, mauna ka na. Susunod na lang ako. Mga ganun. Yung palakpasin mo lang yan. No? And always, palagi kang magpaplano. No? Always, pagpaplano. Ako nakakita dito. Mag-focus ka ha. Huwag ka mag-decision ka agad. Don't be rush. No? Sa nakita ko dito. And isipin mo munang maigi kung makaka-good or hindi yung mga gagawin mo. No? Sa nakita ko dito. You need to be aware din sa mga pananalita. Aray ko anak, sakit. Yun ang nakita ko. Arigato namaste, God bless.